Tulad nyo, hilig ko rin ang mag-camping. Isa ito sa libangang nakakapagpahinga ng katawan at isip natin sa kabila ng abalang takbo ng mundo. Kaya naman naghahanap tayo ng mga lugar kung saan may magandang tanawin at preskong klima. Ang probinsya ng Tarlac ang isa sa may magagandang campsite na dapat mong subukan. Sa video na to, iisa-isahin natin ang mga campsite ng probinsya ng Tarlac. Campsite na siguradong masusulit mo ang tanawin sa daan pa lang. Kaya manatiling nakatutok dahil sisimulan na natin isa-isahin ang top 5 Tarlac campsites. Simulan na natin ang kwento. Una sa ating listahan ay ang campsite sa bayan ng Bamban. Ito ay makikita sa mataas na parte ng lugar. At mula dito, tanaw-tanaw mo mula sa itaas ang mga bayan ng Pampanga, lalo na ang katangi-tanging bundok Arayat. Sikat itong dinarayo ng mga tao, lalo na ang mga pamilya para mag-picnic. At ngayon, sikat na rin ito sa mga campers na kagaya ko. Ito ang Bella Montana Fruit Farm. Bukod sa ganda ng tanawin at mga burol sa paligid nito, ito ay natatakpan din ng mga puno na siyang nagsisilbing lilim natin kontra sa init ng araw. Ilan ito sa mga ganap noong tayo ay nag-camping dito. Kanina pa ako nakikipaglaban sa mantika. Pasong-paso ng mga kamay ko. Ang ikalawa sa ating listahan ay ang campsite na akala mo nasa safari ka dahil sa mga hayop na malayang gumagala sa kanilang teritoryo. Isa ito sa atraksyon ng campsite na to at tanging sila lang ang may ganitong pakulo. Tunay na nakakatuwa lalo sa mga batang makakita ng mga di karaniwang hayop. Ito ang Kawayan Forest Camping Resort na matatagpuan sa bayan ng San Jose. Bukod dito, may pinagmamalaki rin silang infinity pool kung saan maaari kang maligo sa napakalamig na tubig bukal. Napaka-cozy at bagay na bagay sa pamilya at magkasintahan. Malapit lang sila sa kilalang simbahan ng Tarlac sa ibabaw ng bundok, ang Monasterio de Tarlac na dinarayo ng mga taga iba't ibang lugar dito sa Central Luzon. Ilan lang ito sa mga tagpo noong tayo ay nag-camping dito. Black theme muna tayo ngayon. Everything is black. Maganda itong campsite, merong swimming pool dito eh. Para siyang semi-forest. Lamig. Oh, pandilim. Sarap swimming. Medyo madilim lang, wala tayong ilaw. Kasi pagka ayun, red ilaw. Ang galing na may ilaw yung ano nila. Cool. Bukas mabuti natin itong pool. Oh, sarap. Ito yung bubungad sa'yo ng good morning. Mga ostrich. Morning ostrich. Ito sa Campsy. Ayan o, meron din isang ostrich. Ostrich. Cute. Ababo CR for men. Maganda sa campsite na to. Ang daming bathroom, madaming comfort room. Ang ikatlo sa ating listahan ay ang Rolling Hills ng Sitio Baag na matatagpuan din sa San Jose, Tarlac. Di kalayuan sa ating ikalawang campsite. Dito, ibang-iba ang vibes ng campsite na ito dahil para na itong raw. Wala kang ibang makikita kundi ang mga burol at may pagkakatulad ito sa mga tanawing makikita sa Daang Kalikasan at Daang Katutubo ng Pangasinan. Ito ang RDC Nature Farm and Campsite.
Natampok na rin ito ng ilan sa mga kilalang camping vloggers, lalo na ang sikat na si J4 dahil makailang ulit na siyang nagcamping dito. Halos katapat lang din ng campsite na ito ang pinagmamalaki na Sitio Baag na kanilang view deck o ang pinakamataas na parte ng nasabing sitio. Ilan lamang ito sa mga kaganapan noong nagcamping tayo dito. Tinatanggal ko yung mga sira para tumubo. Para tumubo. Hindi ka na naawa sa puno. Pinapagaling ko nga para tumubo. Ganun ba yun? Tinatanggal ko yung mga sakit. Sakit. Ano bang sakit niya? Yung putol, ayun no. Sakit ba yun? Ayun no. Hindi na kasi yan makakatubo. Hindi na makakatubo. Para tumubo ulit. Ayun. Ayan. Yung pala ibig sabihin nun. Tapos susunugin mo? Opo. Hindi masama sa kalikasan yun. Yung masama ang di hinihelp ko din yung puno. Hinihelp mo yung puno pero yung atmosphere hindi. Kaya nga nagbi-build ako para may atmosphere. Sa ating ika-4 na campsite ay ang sikat na Saipan Beach. Hindi ito dagat. Ito ay ilog o mas kilalang Ngile River dito pa rin sa bayan ng San Jose. Ito ang Capiendos Cottages. Puntahin ito ng mga magpapamilya, magkakasintahan at magbabarkada para piknikan lalo tuwing weekend. Kaya asahang dagsa ang tao rito tuwing Biyernes hanggang Linggo. Lunes hanggang Huwebes ang magandang araw para mag-camping kung katahimikan ang hanap nyo. Napakaganda ng tanawin nito at napakalinis ng kanilang ilog. May mga cottages din na pwedeng rentahan kung di mo na nais magtayo ng tarp. Napakamura lang din ng kanilang entrance fee sa halagang 300 pesos per head. Sadyang nakakamangha sa gandang taglay ang paligid nito. Ilan lang ito sa mga kaganapan noong nag-camping ako dito. Morning good guys. Init na, tutok na tutok sa atin yung araw. Labas tayo. Aga natin na nagising guys, mga 6 or before 6:30 ata gising na tayo. Kasi maaga rin naman tayo nga alis mamaya, gawa ng iikot nga tayo dito sa may San Jose Tarlac. So akyatin natin yung mga, doon sa bandang upper part netong San Jose, akyatin natin yung mga bundok doon, burol. Tapos tignan natin kung ano yung mga pwede nating paliparan ng drone kasi napakaganda talaga dito sa San Jose Tarlac. Kasi minsan lang naman natin puntahan ito at isulitin na natin, makapag drone shot tayo. Ganda ng panahon ngayon, no? Kita mo, asul na asul yung langit. Kalalabas lang siguro ng bagyong Opong, wala na. Kaya maganda-ganda na yung panahon. Pero sa may bandang Visayas, alam ko yun yung talagang sinalanta nung bagyo. Pero sana safe naman ang lahat. Ayan. Ngile River. Ito yung Mount Ngile. Ganda, no? At ang ikalima at huling campsite na dapat wag mong palampasin ay ang bagong-bagong Camp Pebble Creek sa Mayantok, Tarlac, ang summer capital ng probinsya. Sikat na sikat dito sa Tarlac ang Nambalan River, kung saan bahagi nito ang nasabing campsite. Napakasinik ng tanawin ng mga kabundukan sa paligid na akala mo'y nasa Switzerland ka. Nakaka-relax din ang napakalakas na agos ng ilog. Hindi naman ito mahirap puntahan. May malakas silang wifi connection kaya makakapag-enjoy kang mag-update sa iyong social media kahit nagka-camping ka.
Katabi nila ay isang bagong campsite din, ang Camp Rock and Roll. Parehas lang naman ang tanawing makikita dito, kaya kahit dito kayo mag-camp, ayos lang. Ilan ito sa mga kaganapan noong tayo ay nag-camping dito. Tumarag na sa talaga yung tubig dito guys eh. Bukas na tayo maliligo dito sa ilog. At ang problema ko ngayon, nakalimutan ko na naman magdala ng t-shirt. Isa lang yung nadala ko. So, bagay, ano lang naman tayo, overnight lang naman tayo dito eh. Yan na. Ang ganda guys oh. Tignan nyo oh. Ang ganda dito. Panalong panalo. Tapos ang view natin yung bundok dun oh. Makikita nyo. Hey guys, so cooking show muna tayo. At wala tayong magawa today. Cooking show muna tayo bago tayo makipag-fellowship sa mga kasamahan natin dito. Guys, may papakita ako sa inyo. Rock and Roll campsite. Dito yan sa tabi ng Camp Pebble Creek. Ito siya guys oh. Malawak na lugar. Mas malawak kaysa sa Camp Pebble Creek oh. Doon kasi yung Camp Pebble Creek. Dito yung Camp Rock and Roll. Meron din silang pinatayong pavilion dito. Oh, piso wifi available pa. Ayun oh, may piso wifi din sila dito. And tapos may kino-construct sila dito na comfort room and shower room. Bago lang to eh. Bagong campsite lang daw to. Tapos may mga cottages din. Ayan. Malawak tong lugar actually. Maganda dito. Ayan oh. May mga cottages din. Katabi lang talaga siya ng Camp Pebble Creek. Guys, breakfast tayo. Sama natin ang mga kaibigan natin sa Camp and Chill. Sarap ng mga pagkain nila dito. Grabe. So guys, camping pero buffet. Naglag yung iPhone mo. Mabilis lang naman puntahan ang mga ito dahil hindi ka dadaan sa napaka-traffic na lugar. Di kagaya ng mga campsite na malalapit lang sa Metro Manila pero para kang bumiyahe ng 200 kilometro dahil sa bigat ng daloy ng trapiko. Dito, tinatayang 2 oras lang ang gugugulin mo sa biyahe kung dadaan ka ng expressway. Hindi mo pagsisisihan ang iyong pagluwas dahil kakaiba ang mga tanawin dito. At bukod doon, marami ka pang pwedeng side tripan. Hanggang dito na lang muna tayo. Sa susunod na episode, balik camping na tayo at maghahanap na naman ng mga adventure at bagong campsite na ating ibabahagi sa inyo. Salamat sa panonood.